Mahiwaga ang kapangyarihan ng pag-ibig, lalo na sa dalawang magkaibang nilalang. Kung minsan ay hindi mo inaasahang magiging magkapalaran ang dalawang nilalang na magmamahalan sa hindi sinasadyang pagkakataon. Magandang araw sa iyo, Sir Casper. Gayon din sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Ronnie at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magpinsan noong makaengkwentro kami ng kakaibang uri ng aswang na sumalakay sa amin. Gayon din ang nakilala kong engkantada na minahal ko at tumulong sa amin sa oras ng kagipitan. Maaring hindi ko mapaniwalaan ng mga tagapakinig, pero hango po ito sa aking tunay na karanasan. Bahala na po kayong humusga kung ano ang dapat ninyong paniwalaan. Taong 1991, hindi ko makakalimutan ang aking naging bakasyon sa baryo, at sa tuwing nananariwa iyon sa alaala ko ay naninindig ang balahibo ko. Sa katunayan ay tuwing bakasyon, nagtutungo kami ng aking ina sa aming mga kamag-anak na nakatira sa baryo. Namimiss namin silang lahat, kaya naman planado na tuwing bakasyon na magagaway kami sa baryo nila. Madalas abala sa trabaho ang aking ama sa syudad, kaya hindi siya nakakasama sa amin ng nanay ko tuwing bakasyon. Nag-iisa akong anak, kaya naman madalas akong nakikipagbarkada dahil wala akong kapatid at mga kaibigan ko na rin ang mga itinuturing kong mga kapatid. Madalas kapag malapit nang mawala ng pasok sa eskwelahan ay naiinip na ako dahil hindi na rin ako masyadong makagala. Nagsisipagbakasyon din kasi sa mga probinsya ang mga kaibigan ko, kaya mas nasasabik akong sumama sa nanay ko na pumunta sa baryo. Ang baryo ay tinatawag na Baryo Malyares, na sinasabing pinamumugaran ng mga masasamang elemento at nababalot ng hiwaga. Kilala iyon bilang baryo na mayroong iba't ibang uri ng mga nilalang na naninirahan. Pinagpapala rin ang baryo ng masaganang ani sa bukid, mga hayop, sariwang gulay at prutas. Noong una ay ayaw kong maniwala sa mga kwento ng mga matatanda sa lugar na iyon. Dahil kabilin-bilinan ng nanay ko ay wag daw akong maniniwala sa mga naririnig ko ukol sa baryo. Matatakot lamang daw ako at masasira ang aming bakasyon. Kaya naman ipinagpalagay ko na lang na kwentong barbero ang mga naririnig ko noon at hindi ko na masyadong binibigyan ng pansin. Ang importante ay makapamasyal ako at makakilala ng ibang tao sa baryo. Madalas kaming nagkikita ng kapinsan ko na si Andres. Umaakyat kami sa puno ng mangga at tumutulong kami sa bukid ng kanyang ama. At kung minsan naman ay namamahinga kami at naglalatag ng banig sa damuhan. Tipikal na gawain ng mga kabataan noong unang panahon dahil walang masyadong libangan. Hindi katulad sa kasalukuyan na panay ang pag-iral ng teknolohiya. Si Andres ang pinakamalapit sa puso kong kapinsan. Parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Bakit kapinsan, no? Kaya naman sa tuwing nagbabakasyon ako sa baryo, ay siya kaagad ang aking hinahanap. Nag-iisa rin kasing anak si Andres at halos pare-pareho kami ng ugali. Kaya naman hindi malayong magkasundo kami sa lahat ng mga bagay. Kahit matagal kaming hindi nagkikita, sa tuwing magkasama kami ng bakasyon, ay sinusulit namin ang bawat araw na magkasama sa pamamasyal. Sa tuwing magkasama kami ay nawawala ang mga problema ko. At pakiramdam ko ay palagi akong ligtas. Siya rin naman ang nagtatanggol sa akin sa tuwing may mga umaaway sa aking mga dayong kalalakihan sa kanilang baryo. Isang araw ay nagaway kami sa daan at napahinto
sa paglalakad nung marinig namin sa umpukan ng mga tsismosang mga ginang na di umano ay mayroong mga aswang na namemeste sa kanilang bukid o maging sa mga lugar kung saan walang sementadong daan. Kakaiba daw ang ganong uri ng mga aswang. Ang mga kababaihang aswang ay nagbabalat kayo bilang mga uwak at pagsapit ng hapon ay umaatake sa mga magsasaka at iba't ibang tao. Pinapatay at kinakain ng mga lamang loob. Samantalang ang mga kalalakihang aswang ay sumusuot sa ilalim ng lupa o anumang mga nakaumpok na lupa at lumalabas lamang tuwing mayroong inaabangan na bibiktimahin. Pinapayuhan pa kami ng isang ginang na walang pinipiling biktima ang mga ganong uri ng aswang. Kaya kung maaari ay huwag daw kaming magagawi sa mga lugar na walang masyadong sementong daan pagsapit ng dapit hapon. Dahil iyon daw ang madalas na pinupuntahan ng mga aswang. Dagdag ba niya ng bukod sa mga aswang, ay mayroon din mga lamang lupa na naninirahan sa mga lumang gusali o mga liblib na lugar. Pwede silang manakit o magbigay ng biyaya sa mga tao. Depende sa ginawang kabutihan o kasamaan ng mga tao. Sa mga sandaling iyon ay nagkatinginan kami ni Andres. Natahimik kami at bahagyang nag-isip. Maya-maya pa ay tumango na lamang kaming magpinsan bilang pagsang-ayon sa ginang. At pagkatapos ay magalang kaming nagpaalam at lumagpas na sa kanilang umpukan. Nung mga panahong iyon ay nasa 17 gulang pa lamang ako at hindi ko sukat akalaing mangyayari pa sa aming magpinsan ang nakakapangilabot na kaganapan. Isang gabi ay pabaling-baling ako sa kama. Dinalaw ako ng kakaibang panaginip. Nasa isa akong luma at sirang gusali at hinahabol ako ng isang malabayawak na nilalang. Nang biglang may lumitaw na isang dalagang nangingislap sa karilagan. May mahaba siyang abuhing buhok, hugis dahon ang tenga, at kulay asul ang mga mata. Namangha at naakit ako sa kanyang anyo. Mukha siyang diyosa at talagang hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at makalipas ang ilang sandali ay may ibinigay siya sa aking ginunting na ginamit ko sa pakikipaglaban sa malabayawak na nilalang. Hindi ko maunawaan pero gumaan ang pakiramdam ko sa mahiwagang dalaga. Pero lumakas din ang tibok ng puso ko para sa kanya. Nagsalita ang mahiwagang babae. Gamitin mo ang ginunting upang mailigtas ang iyong sarili at malabanan ang kasamaan. Umango ako at nagpasalamat. Hindi pa natatagalan ay bumulaga sa akin ang malabayawak na nilalang. Sinaksa ko ito sa kanyang mga braso, subalit matitigas ang kanyang balat. Nag-isip ako ng ibang paraan at sinubukan ko siyang pugutan ng ulo. Umatake ako at maswerteng nahawakan ko ang kanyang ulo. Matapos kong mapugutan ng ulo ang malabayawak na nilalang, ay naglaho ang dalaga at nagdilim ang buong paligid. Nagising akong nagulat mula sa aking panaginip. Napabalikwas ako sa kama na pawis na pawis. Napatulala ako nang mapaupo ako sa kama. Matagal akong nag-isip kung may katotohanan ba o kabaliktaran ang aking napanaginipan. Hindi kaagad ako nakatulog at inabot pa ako ng hating gabi bago ako humiga ulit sa kama. Wala akong ibang pinagsabihan tungkol doon at baka isipin ng mga kamag-anak ko ay imahinasyon ko lang ang lahat. Isang araw din, naglalakad kami ni Andres sa gitna ng bukid. Nautosan kaming magsaka ni Tio Hendrix na ama ni Andres. Total naman daw ay nagbibinata na kami at kailangang magbata kami ng katawan sa pagtatrabaho tuwing bakasyon. Para naman daw mapaginabangan kaming dalawa at hindi parating pag-alagala ang nasa isipan namin.
Nagsalita pa si Tio Hendrix. Huwag kayong magpapaabot ng dapit hapon sa daan ha. Dahil baka atakihin kayo ng mga abwak. Sila ang mga uri ng aswang sa bukid. Gayon din sa mga lugar na may mga nakaumbok na lupa. Nagaanyong uwak ang mga babaeng aswang, samantalang ang mga lalaki ay mistulang mga bayawak na matitigas ang balat at kumakain ng mga lamang loob ng tao. Sumabat pa sa usapan si Tia Sarita. Kung ayaw ninyong mapatay at mapahamak, ay sumunod kayo sa mga tagabili namin. Alam namin kung anong makakabuti para sa inyo. Hindi namin masyadong mapaniwalaan ni Andres ang mga pahayag ni Tio Hendrix. Pero sumunod kami sa kanilang mga tagabilin. Lalo na kay Tia Sarita na may katapangan. Madalas nga ay napagpasasabihan niya si Andres. Dahil mahilig pala itong gumala at kung minsan ay nagpapagabi pa ito sa labas ng bahay. Mabait naman si Tia Sarita. May pagka-strikta nga lang at madalas ay masungit. Maya-maya ay nagpaalam na sa amin ng mag-asawa para umuwi sa bahay. Naiwan kami ni Andres. Bit-bit ko ang itak samantalang may sukbit din namang itak si Andres. Tuwang-tuwa kaming nagkukwentuhan habang nilalangha ang sariwang hangin at pinapakinggan ng mga huni ng mga ibon sa himpapawid. Mukhang presko ang hangin dito no, nakaka-relax. Doon kami nakaramdam ng kapayapaan ng pag-iisip. Nakakaengganyo ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Masarap talagang manirahan sa baryo. Malayo sa ingay pati sa dumi at polusyon. Gayon din sa mga krimen na dulot ng mga tao sa mga urbanisadong lugar. Nasanay na kaming may dalang sandata noon sa baryo dahil marami na rin ang mga dayuhan kaya nagdadala kami ng proteksyon. Mahirap na at baka mapag-interesan pa kami. Mabuti na rin iyong nag-iingat at parating handa. Nakatapos naman kami sa maghapang pagtatrabaho sa bukid. Medyo nakakapagod pero masaya. Marami kaming naitanim na palay. Nakaraos kami sa maghapon at masasarap pa ang naging pananghalian at merienda naming magpinsan. Kaya naman nabusog kami ng gusto. Masusustansya pa ang mga pagkain. Wala na rin mga magsasaka sa paligid. Kami na lang ni Andres ang natitirang naglalakad. Pero wala kaming pakialam. Dire-diretso lamang kami sa pagkukwentuhan. Hindi kami nauubusan ng mga istorya sa araw-araw. At hindi rin kami nagkakasawaan kahit kami lang ang parating magkasama. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, medyo nag-uumpisa ng magtakip silim nang mapadaan kami sa isang luma at abandonadong bahay malapit sa bukid. Medyo nagtaka pa ako kasi kakaiba ang aura ng abandonadong bahay. Kaya naman napatanong ako kay Andres. Gaano nakatagal ang abandonadong bahay? At bakit walang tumitira doon? Kahit ang tagapangalaga nito. Nagmumukhang anti daw si Ino. Tumugon si Andres. Nako, narinig ko sa mga matatanda ay may ilang dekada na ang nakakaraan nung mayroong Kastilang mag-anak ang tumira sa malaking bahay. Pero makalipas ang ilang buwan ay umalis din sila at hindi na bumalik sa baryo. Wala na ding nagtangkang mga laga ng bahay dahil pinapaniwalaan ng iba na mayroong mga ligaw na kaluluwa ang nagagawi sa loob niyon. Kaya walang ibang taong nagagawi at tumatambay sa labas ng bahay. Napuno kami ng kuryosidad kung anong nasa loob ng abandonadong bahay. Kaya tumalon kami sa bakuran at pumasok kami sa loob nito. Hindi ko sukat akalaing may ganon palang nakatirik na bahay na malapit sa bukid. Kakaiba talaga. Hindi ko iyon napansin noong bata pa ako o baka nga hindi ko iyon pinapansin dahil abala kami sa paglalaro ni Andres. At wala kaming ibang nasa isip kung hindi ang ibang bagay na mas magpapasaya sa amin noong kabataan namin. Pagkahawak ko sa seradora ay lumagitik ang pinto
at nakita namin sa loob na napupuno na ng alikabok at makakapal na sapot ng gagamba ang ilang mga kasangkapan. Mga ilang beses akong napaubo at sinipon dahil sa matinding alikabok sa paligid. Kumakati pa ang ilong ko. Sobrang dumi at kung pagmamasdang mabuti ay talagang nakakatakot sa loob ng bahay. Tila walang anumang hayop ang magtatagal doon. Nakakasulasok din ang amoy na parang may kung anong nabubulok na gamit ang sumisimoy sa paligid. Tinignan ko pa ang tsinelas ko at baka may naapakan akong dumi. Kaso ay wala akong nakita at naamoy. Hindi nagmumula sa tsinelas ko ang mabahong amoy. Pakiramdam ko noon ay napunta kami ng pinsan ko sa lumang panahon kung saan antigo ang lahat ng mga kagamitan. Naglakad kami sa loob ng bahay at napansin namin na talagang walang katao-tao sa loob niyan. Sobrang tahimik at talagang nakakabingi ang katahimikan. Medyo nag-uumpisa na akong kilabutan din. Naisip ko noon na baka nagawin na din sa lugar na iyon ang ibang magsasaka. Pero malamang ay hindi sila nagtatagal dahil sa napakarumi ng bahay at walang magkaka-interes na magpalipas doon ng oras. Punong-puno naman ang matataas na damuhan sa labas ng bakuran. Ang tanging naririnig lamang namin sa paligid ay ang ihip ng hangin. Wala rin akong marinig na mga huni ng ibon at mga kuliglig sa paligid. Medyo hindi na ako masyadong komportable sa kinatatayuan ko. Kaya lumipat ako ng pwesto at lumingalinga. May sara-sarang kawayang upuan at may mangilan-ngilang punit-punit na damit na nakasalampak sa lupa. Habang umahakbang ako ay palakas ng palakas ang matinding mabahong amoy. Medyo kinikilabutan na ako ng mga oras na iyon at binala ko na din ako maripos ng takbo palabas ng bahay. Hindi ko may paliwanag pero talagang dumadagongdong ang malalakas na kaba sa dibdib ko. Pakaramdam ko ay may mga matang nakapanood sa aming magpinsan. Maraming pumapasok sa isip ko na mga sandaling iyon. Pinagpapawisan ako ng malalamig at nanlalamig na din ang aking mga palad. Umaakyat na sa bato ko ang matinding kilabot at patuloy ang malalakas na tibok ng puso ko. Parang gusto kong atakihin sa sobrang nerbiyos. Hindi na normal ang nararamdaman ko. Tila bomba ang gustong sumabog ng puso ko. Masama na ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Talagang hindi pangkaraniwan ang amoy. Gayon din ang aura ng buong bahay. Tila may kung anong nilalang ang posibleng naninirahan doon. Posibleng mayroon ding mga ahas sa abandonadong bahay. At ang masaklam pa, mayroon pang pangitlogan ng ahas. Sigurado akong isang mabangis na hayop na pwedeng manakit sa mga tao. Hindi naman ako naniniwala sa mga multo, pero masigit pa doon ang mga naiisip ko. Pakiramdam ko ay may kahindik-hindik na mangyayari kung magtatagal pa kami sa lugar na iyon. Gusto ko na rin kalibitin si Andres at umalis na kami sa loob ng bahay. Kaso ay may napansin akong kakaibang bagay. Walang ano-ano ay may nakapukaw sa aking atensyon. Saglit akong napahinto sa paglalakad. Naningkit ang mga mata ko habang pinagmamasdan ang kakaibang bagay. Sa ilalim ng kama ay may isang kahon. Binuksan ko iyon at umambad sa akin ang isang naaagnas na ulo ng isang matandang lalaki. Napakabaho ng kahon. Baka doon nagmumula ang masangsang na amoy na naaamoy ko. Nabitawan ko ang kahon at nagpagulong-gulong sa sahig ang pugot na ulo. Namilog ang aking mga mata. Napasigaw ako sa sobrang kaba. Hinablot ko ang kamay ng aking pinsan at nagmamadali kaming lumampas ng bahay. Subalit may biglang sumalubong sa aming malaking uwak. Hindi namin malaman kung saan ito nagmula. Lumagpak ito sa lupa hanggang sa nagpalit ng anyo bilang isang babaeng may mahabang makakapal na buhok. Maitim ang buong katawan at tila may matutulis na mga pangil at kuko.
kawangis ng isang aswang. Napakisap mata ako at inisip ko na imahinasyon ko lamang ang nakita ko. Subalit totoong naging figura ng aswang ang naturang uwak. Kaya lalong nataranta ang isip ko. Sumagi sa isip ko ang mga kwento ng mga tsismosang ginang. Pati na rin ang mga ipinaliwanag sa amin ni Tio Hendrix. Napagdugtong-dugtong ko lahat iyon. At masasabi ko na iisa ang paglalarawan sa abuhak na aswang. Abuhak ang babaeng nagbabalat kayong uwak. Nagmamadali siyang umatake sa aming dalawa. Kinuha ko ang itak, subalit dumulas iyon sa mga kamay ko at bumagsak sa sahig. Kamunti ka na akong mahagip ng matutulis na kuko ng babae. Subalit hindi nagtagal ay biglang may umumbok na lupa sa aming pagitan. Noon ko lang napansin na may bahagi pala ng hindi na sementado at napapaligiran ng lupa. Kinilabutan kami ni Andres, inilabas niya ang kanyang itak. At kahit hindi kami nakakatiyak sa aming nakikitang mga nilalang, ay nihanda namin ang aming mga sarili. Mas nanaisay naming lumaban kaysa mamatay na wala man lang kaming nagawa para iligtas ang mga buhay namin. Ayaw naming pagpiyastahan ng mga abuak ang aming mga katawan. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumuka ang lupa at tumambad sa aming harapan ang isang madungis na lalaking nangingintab sa langis, ang maiitim at makapal na balat na animoy bayawak. Mahaba din ang dila nito na parang mabangis na hayop. Nagimbal ako at halos manigas mula sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala na ganon pala ang itsura sa personal ng abuak na lalaki. Hindi ko malaman kung paano kami makakatakas sa engkwentrong iyon. Pero binalak na lang naming umatake dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Kung hindi kami lalaban ay tiyak na mapupuruhan kami ng taong bayawak. Subalit may kung anong nagliwanag sa likuran namin ni Andres. Lumingon kami at nasilaw sa liwanag. May isang figura ang lumitaw at hindi nagtagal ay nabuo ang imahe ng isang babaeng may abuhing mahabang buhok, asol na mga mata at hugis daong tenga. Kakaiba ang kanyang kagandahan. Napabulala si Andres. Engkanto! Halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Ganoon pala ang anyo ng engkanto. Hindi ko akalaing totoo pala ang mga ganong nilalang. Akala ko ay pantasya lamang sila sa telebisyon. Pinagmasdan ko mabuti ang nilalang at naningkit ang mga mata ko nang maisip na mukha itong pamilyar. Pero hindi ako makasigurado kung saan ko ito nakita. Sumagi sa isip ko na ang engkanto ay ang mahiwagang nakita ko sa aking panaginip. Ngumiti sa akin ang babae at may ibinigay siyang ginunting sa akin tsaka nagwika ng, "Ako si Almira na isang engkantada. Matagal na kitang sinusubaybayan, Rone, dahil alam ko na mayroon kang busilak na kalooban. Tanggapin mo sana itong ihahandog ko sa iyong ginunting at lakas ng pangangatawan upang mailigtas ang iyong kapwa laban sa masasamang elemento." Hindi ko maipaliwanag ang aking sarili na mga sandaling iyon. Pero lumakas ang loob ko at tinanggap ko ang ginunting. Ano ba yung ginunting? Aksidente kong nahawakan ng malambot na kamay ng engkantada at kumabog ang aking dibdib. Nagpasalamat ako sa kanya at nagpahabol pa siya ng mga salita bago tuluyang naglaho. "Huwag kang mag-alala, magkikita pa tayong muli at aasahan mong tutulungan ko kayong magpinsan sa oras ng panganib." Nawala ang engkantada. Maya-maya pa ay nakita namin ang galit na malabayawak na nilalang. Bigla siyang sumalakay at nagalusan niya sa kamay si Andres bago pa siya mataga nito sa braso. Hindi naman masyadong bumaon ang talim ng itak at parang nagasgasan lamang ang lalaki. Kita ko nga na matigas ang balat nito, tulad sa bayawak, kaya hindi madaling masusugatan ng mga pangkaraniwang bagay.
Biglang sumagi sa isip ko noon ang kwento sa akin ng isa ko pang tiyuhin. Noong nasa elementarya pa lamang ako. Noon ko lang napagtanto ang tungkol sa mga abwak. Nabanggit niya sa akin dati na may mga nilalang na tinatawag na abwak na namemeste at kumakain ng mga tao sa bukid. Lumilitaw sila sa tuwing sumasapit ang takip silim. Hinuhukay nila ang lupa at doon mismo sumusuot upang makahanap ng mapapatay na tao. Ang abwak ay nabubuhay din sa laman at dugo ng mga tao. Medyo makakapal at matitigas ang kanilang mga balat. Kung kaya tanging ang matatalas na mga ginunting at ilang tabak lamang ang pwedeng makapatay sa mga abwak. Ang lalaki ay nag-aanyong aswang na bayawak, samantalang ang mga babae naman ay nagpapalit anyo bilang mga uwak. Naisip ko na maraming uri pala ang mga aswang at hindi lamang sila nagpapalit bilang aso, baboy, pusa o ibon. Maging bayawak ay kaya nilang kopyahin ang anyo. Sa puntong iyon ay hinawakan ko ng mabuti ang ginunting. Naisip ko na tagpasin ang ulo ng lalaki upang matuluyan na itong mapatay. Marahil iyon lamang ang tanging paraan para mapatay ito dahil hindi ito tinatablan ng talim sa kanyang makakapal niyang balat. Tinulungan ko si Andre subalit biglang humarang sa harapan ko ang babae. Maliksi niya akong inumbayan ng suntok sa muka at pinagsisipa ako bago ako napahampas sa may pinto. Mabuti na lang at hindi ko nabitawan ang ginunting. Naamoy ko ang nakakasulasok niyang amoy at halos mapasuka ako. Pero pinigilan ko ang aking sikmura. Sa kanya pala nagmumula ang mabahong amoy sa loob ng bahay. Hinablot niya ang dulo ng aking damit at bahagya akong itinaas habang nagtatangis ang kanyang mga pangil. Hinawakan ko ang ginunting at isinaksak sa kanyang dibdib. Umalirit ang babae lalo nang maipaon ko ang talim ng ginunting at bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang dibdib. Tumalsik ang dugo niya sa mukha ko at naamoy ko ang napakabaho niyang dugo. May kung anong lakas ang namatawi sa aking buong katawan habang hawak ko ang ginunting. Lalo ko pang ibinaon at mas pinagibayo ang pagsaksak hanggang sa tuluyang tumirik ang mga mata ng babae at malagutan siya ng hininga. Bumulagta ang babae. Pinilit ko na bunutin mula sa kanyang dibdib ang ginunting, kung kaya't lalong sumirit ang masaganang dugo na kumalat sa buong lupa. Hindi ko na ininda ang mabahong amoy. Ang mahalaga na mga oras na iyon ay mapatay namin ang mga aswang at makalabas kami sa lugar na iyon at makaligtas kaming buhay. Lumingon ako sa gawing kanan at nakita ko naman na nanghihina na ang kapinsan ko habang nakikipagbunurin sa abwak. Pilit siya nitong hinihila patungo sa ilalim ng lupa, kaya naman lumundag ako sa kanilang dalawa. Hinila ko ang tagkabilang braso ni Andres habang nakipagtitigan ng masama sa abwak. Ginamit ko ang natitirang lakas hanggang sa mahila ko pa itaas si Andres. Nawalan kami ng balanse at napasalampa kami sa lupa. Kasabay niyon ay nawalan ng malay ang aking pinsan. Bigla namang tumuyo ang abwak. Hinarangan ko ang aking pinsan at hinarap ko ang aswang na bayawak. Wak! Mahaba ang bias ng abwak at talagang dumudulas ang aking mga kamay sa tuwing nahahawakan ko ang kanyang balat. Pinagsisikmuraan niya ako at inihampas ako sa dingding ng bahay. Halos mahilo ako sa sobrang lakas ng pagkakahampas. Medyo sumasakit na din ang likuran ko, pati na rin ang tagiliran. Pagkaramdam ko ay nabalian ako ng mga buto, pero ayaw ko pa rin sumuko dahil magiging katapusan ng buhay ko kung hahayaan kong magwagi ang abwak. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang lahat at sinugatan niya ako sa balikat. Nakapasigaw ako sa sobrang kirot dahil lumabas ang kaunting patak ng dugo buhat sa aking nadurog na balaykat. Sumagi sa isip ko sa Almira at humingi ako sa kanya ng gabay at lakas. Maya-maya pa ay hinarap ko muli ang abwak. Hinawakan ko siya sa mukha at kamuntikan na niyang baliin ang aking mga daliri. Kinuha ko ang ginunting at isinaksak sa kanyang leeg
Doon ay sumirit ang masaganang dugo. Pero hindi ko pa rin siya tinigilan. Pinagsusuntok ko siya sa mukha at tinadyakan ng paulit-ulit hanggang sa mapaluhod siya sa akin. Ibinuka ko ang ginunting at malakas na tinagpas ang ulo ng abwak. Sa lakas ng epekto ay halos tumalsik ang ulo nito sa labas ng bahay. Paika-ika akong lumakad at pinagmasdan ng mabuti ang bugot ng ulo ng aswang. Dilat na dilat ang mga mata nito habang nakalawit ang nakalabas na dila sa bibig. Nangilabot ako at napangiwi sa anyo nito. Pero kahit papano ay nakahinga ako ng maayos dahil nakaligtas ako sa kamatayan at kami ng pinsan ko. Lumapit ako sa aking pinsan at inalog-alog siya ng pagkalakas-lakas kung kaya't kaagad siyang nagising. Tinanong niya ako kung anong nangyari at kung nasaan ang mga kalaban niyang abwak habang pupungas-pungas siyang pinagmasdan ang buong paligid. Kinalalayan ko siyang makabangon bago ako tumugon sa kanya. Sinabi ko na patay na ang mga abwak. Pinatay ko ang 2 nilalang. Mangha-mangha sa akin si Andres bago kami lumabas sa lugar na iyon. Nagmamadali kaming naglakad sa kahabaan ng bukid at hindi man lang kami lumingon sa luma at abandonadong bahay. Sa takot na baka may mga abwak pang nag-aabang sa amin. Hindi pa man kami nakakarating sa mga kabahayan ay may natanaw kaming umbok ng lupa sa di kalayuan. Papalapit ang naturang nilalang sa ilalim ng lupa. Kung kaya tumanda kami sa paglitaw nito sa aming harapan. Biglang bumulusok ang isa pang abwak sa aming harapan. Pinagtulungan naming pagbubunuin ang aswang. Nahirapan kami sa sobrang tigas ng balat nito. Pero hindi kami sumuko sa pagsaksak gamit ang tabak at ginunting. Sumirit ang dugo nito at tumalsik sa kung saang-saang bahagi. Sa katapos-tapusan ay ginilitan ko ito ng leeg at pinagpuputol ang katawan. Grabe ha. Matapos ang huling engkwentro namin ay nagumpisa na kaming maglakad. Dahil talagang wala pa man lang kaming natatanaw na kabahayan buhat sa aming kinaroroonan. Maliit pa ang pag-asa na makalayo kami sa bukid. Sumasakit na ang ulo ko at kumikirot na din ang mga sariwang sugat sa katawan ko. Malayo-layo na rin ang aming nilakad bago kami nakabalik sa aming bahay. Pagkakita pa lang sa akin ng nanay ko at ng mga magulang ni Andres, ay agad silang lumapit sa amin at tinanong kung ano ang nangyari. Ay ano nga bang sinasabi ko? Gumala kayo at iyan pang nangyari sa inyo. Sinapo ni Tia Sarita ang kanyang ulo. Halatang sumasakit na ang ulo niya pagkakita sa amin. Pwede ba, Sarita, bago ka magdadaldal, ay hayaan mo munang magpaliwanag ang anak at pamangkin mo? Sa mga oras na yon ay tsaka palang tumahimik si Tia Sarita. Ronnie, Andres, ano ba talagang nangyari sa inyo? Bakit kayo nasugatan? Isinalaysay naming magpinsan ang buong pangyayari. Gayon din ang tungkol kay Almira na nagbigay sa akin ng ginunting. Maya-maya pa ay lumitaw ang aking ina at kaagad siyang lumapit sa aming magpinsan. Lubos na nag-aalala ang aking ina. Mangiyak-ngiyak siyang naghanda ng maligamgam na tubig sa palanggana at iba pang kagamitan sa panggagamot upang magamot ang aming mga sugat. Nagsalita ang aking ina. Anak, maswerte ka kung binigyan ka ng ginunting ng engkantada. Pero mag-iingat ka. Sa pagkakaalam ko sa mga taong pinagkakalooban ng mga engkanto o iba pang mga kapangyarihang mga elemento, ay parating lapitin ang kapahamakan at nanganganib ang buhay sa mga kampo ng kadiliman. Sumang-ayon sa kanya si Tio Hendrix. Bihira lamang sa mga tao nang nabibiyaan ng ginunting na mula sa engkanto. Yung may busilak na kalooban lang
at marunong makipagkapwa-tao ang nabibiyayaan ng ganyang mga bagay. Natahimik naman ako habang ginagamot. Pero medyo kinakabahan pa rin ako sa tuwing naiisip ko ang kaakibat na peligrong mangyayari sa akin. Kung sakali man nabalikan kami ni Andres na mga uwak at malabayawak na mga nilalang. Habang nilalapatan kami ng gamot, ay pinaliwanag sa amin ni Teo Hendrix ang naganap noong ilang taon na ang nakakaraan. Batay sa kanyang kwento, maraming mga dayuhan ang dumating sa kanilang baryo at sa dami ng mga tao ay tsaka nagsipaglabasan ang mga abwak sa bukid. Kumitil sila ng maraming magsasaka, gayon din ang iba pang tao. Kaya naman hindi na nagpapaabot ng gabi ang mga residente at mga magsasaka sa bukid. Lalo pat nakakakita sila ng mga nagkumpulang mga uwak sa kalangitan. Sinyalis daw iyon na paparating na ang mga abwak sa paligid. Ang mga abwak ang naghahari-hari ang mga aswang sa tuwing sumasapit ang dilim. At walang sino man ang nakakaligtas sa tuwing madadagit sila ng mga ito. Ilang taon ding nagtitiis ang mga tao sa ganong uri ng kalbaryo. Mabuti na lamang daw at sa susunod na mga taon ay ipapasemento na rin ng mayor na sumasakop sa baryo ang ilang daan malapit sa bukid. Takot ang mga abwak sa sementadong daan. Siguradong hindi sila makakalusot sa ilalim ng lupa. Kaya naman, ganoon na lang ang katuwaan ng mga magsasaka sa magandang balita. Sumapit na naman ang isang gabi at binisita ako ni Almira sa aking panaginip. Nagkita kaming dalawa sa isang bukid, kung saan walang katao-tao, at kami lang dalawa ang magkaharap. Binabati kita. Napagtagumpayan mong mailigtas ang buhay ninyong magpinsan, pero kailangan mong maghanda dahil mayroon ka pang panibagong misyon. Huwag kang mag-alala at parati akong nasa tabi mo. Hindi kita hahayaang masaktan ng malubha sa mga laban mo. Inapik niya ako sa balikat at lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Maraming salamat, Almira. Pero bakit napakabait mo sa akin? Hindi mo naman kailangan gawin ito. Lumapit siya sa akin at nagwika. Ginagawa ko ito dahil gusto kitang maging kaibigan at maging palagay ang loob natin sa isa't isa para magkatulungan tayo sa anumang mga kagipitan. Ngumiti ako sa kanya at nakita ko ang malalagkit niyang nangingislap na mga mata. Ipinapangako ko sa iyo na hindi kita bibiguin sa mga kasunod kong misyon at pagkakaingatan ko ang ibinigay mong ginunting. Magiging mabuti ako sa aking kapwa at tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Lumapit sa akin si Almira. Hinaplos niya ang mukha ko, saka siya nagsalita. Salamat. Kita ko naman ang kabutihan ng iyong puso. Hindi kita hayaang maghirap ng husto sa mga laban mo. Poprotektahan din kita katulad ng ginagawa mo sa ibang tao. Pagkaramdam ko ay kinilig ako ng husto sa mga sinabi niya sa akin. Matapos niyon, ay naglaho na naman siya sa panaginip ko. Sa mga sumunod na araw ay ipinaalam ko kay Andres ang aking napanaginipan. Pinsan, malakas na yata ang tama mo sa engkantada. Alalahanin mo, hindi kayo magkauri. At siguradong hindi kayo magkakatuluyan at magkaiba ang inyong mundo. Oo, alam ko naman ang bagay na yun eh. Kaya nga hindi ako masyadong maasa. Pero iba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya eh. Baka nga minamahal ko na rin siya. Kahit imposibleng maging magkasintahan kami. Kahit papaano ay nasaktan ako sa katotohanang hindi kami magkakatuluyan.
Pero ang totoo ay may bahagi ako sa puso ko na umaasa na mamahalin din niya ako pagdating ng tamang panahon. Sa mga araw na nagdaan ay tumulong kami ni Andres sa bukid. Pagkatapos ng trabaho namin ay tumutulong naman kami sa mga gawaing bahay. Meron na din kaming mga naging kaibigang magsasaka tulad ni na Walter, Igme at Nolan. Inirito pa ako sa kung sino-sino nilang kakilalang mga dalaga. Isang araw ay nakipag-inuman kami ni Andres sa bahay ni Igme at napag-usapan namin minsan si Lara. Ronnie, baka gusto mong ligawan si Lara. Wala kang magiging problema sa kanya. Maganda, mabait, masipag at malambing siya. Isa pa ay may kaya pa ang pamilya niya. Hindi kayo maghihirap. Napakamot ako sa ulo. Pailing-iling pa akong nagsalita. Grabe naman pare. Anong akala mo sa akin? Manok na isasabong. Kay Andres man na lang ireto si Lara. At wala pa akong balak na manligaw. Trabaho sa bukid ang iniisip ko. Tsaka nagbabakasyon lamang ako dito. Hindi rin ako magtatagal. Umugo naman sa Igme. Bahala ka nga. Napakapahikan mo naman. Sige ka. Baka tumanda ka niyang binata. At doon sila nagtawanan habang tumutungga ng alak. Hindi naman kami nagpaabot ng dapit hapon. At pagkaubos namin ng alak ay nagsipag-uwian na din kami. Bukod kay Lara, mayroon pang inireto naman sa akin sinulan na Maria ang pangalan. Maganda si Maria at medyo maliit ang mukha at halata ko na sa una naming pagkikita ay may lihim na siyang pagtingin sa akin. Aaminin ko, hindi naman ako gwapo pero madalas na sinasabi sa akin ni Andres, pati mga kaibigan naming magsasaka na gwapo raw ako. Marahil ay dahil na rin may pagkamistiso ako at matangkad. Sa una pa lang ay tinapat ko na si Nolan. Nawala akong balak niligawan si Maria. Sa iba na lang niya ito ireto. Marami na silang nireto at ipinakilala sa akin. Subalit wala naman ako magustuhan. Iba talaga ang nararamdaman ko para kay Almira. Sa kanya ako labis na tinamaan ng gusto. Iyon ang kauna-unahang tumibok ang puso ko. Hindi ko pa inasahang sa isang engkanto pa akong mahumaling. Wala naman akong pinagsisihan. Masaya pa nga ako sa nararamdaman ko. Sa isang banda ay wala pa sa isip ni Andres na magkanobya rin. May pagkaisip bata rin siya pagkaminsan. At hindi pa talaga handa na pumasok sa isang relasyon. Kung pag-uusapan naman ang katayuan ng mga residente sa baryo, ay masasabi ko na medyo tahimik noon ang baryo. Wala kaming nababalita ang mga aswang sa paligid pero nasorpresa ako nang magkatawang tao si Almira at mag-anyong isang simpleng dalagang tindera ng gulay. Ginawa daw niya iyon upang mas lalo kaming mabantayan ni Andres. Gumamit siya ng tagabulag para paniwalain ang mga tao na isa siyang mahirap na tindera ng gulay at nakatira lamang sa bundok. Mas lalong napadali ang aming pagkikita sa araw-araw. Kung minsan pa nga ay sumasama kami ni Andres sa paghatid kay Almira sa bundok at doon ay nagpapaalam siya sa amin para bumalik sa kanyang kaharian. Naglalaho na lang siya na parang bula sa karimlan. Minsan, nagsolo kaming magkasama ni Almira. Tinutulungan ko siyang makapagtinda ng gulay. Pumahinga na muna ako magtrabaho noon sa bukid. Hindi ko pa inaasang makikita sa daan si Walter. Napagmasdan niya si Almira at medyo humanga din siya sa kagandahan nito. Saglit ko siyang kinausap at hindi rin pala siya pumunta sa bukid dahil abala sa pagtulong sa kanyang mga magulang sa pagluluto para sa kaarawan ng kanyang bunsong kapatid. Niyaya pa niya kami ni Almira at pati ni Andres. Inimbitahan niya sa pagsapit ng hapon na dumalo sa kaarawan ng kapatid niya. Pasimple niya pa akong binulungan.
Tignan mo nga naman, pag sinusorte ka, oh. Panay ang pagtanggi mo sa mga inerito namin. Pagkatapos ay nanliligaw ka pala sa isang dalagang mukhang Diyosa ang kagandahan. Sino bang babaeng iyan? Bakit? Parang ngayon ko lang siya nakita dito sa baryo. Siniko ko si Walter at saka ako pabulong na sumagot. Hoy, siya si Almira. Tindira siya ng gulay at nakatira sa bundok. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami at tinutulungan ko lang siyang magtinda ng gulay. Nakipagkilala si Walter kay Almira. Nagtangka siyang imbitahan ito subalit humingi ng pasyensya sa Almira. Hindi siya makakadalo at mayroon siyang dapat na asikasuhin sa kanilang bahay sa darating na hapon. Wala namang kaso kay Walter. Basta ang mahalaga ay dumalaw ako sa kaarawan ng kapatid niya. Matapos naming mag-usap ni Walter, ay nagpaalam na siya sa amin. Inubos na muna namin ni Almira ang mga panindang gulay bago ko siya inahatid sa gawing bundok. Noong sumapit nga ang hapon ay dumalaw ako sa kaarawan ng kapatid ni Walter. Kasama ko pa si Andres. Tuwang-tuwa ako nang makita na kompleto kaming magkakaibigan nina Igme, Walter, Nolan at Andres. Panay ang kantsaw sa akin ni Walter. Kaya ipinakilala ko kina Igme at Nolan sa Almira bilang aking kaibigan. Nag-imbento na lang ako ng kwento kung paano kami nagkakilala. Sinika pa rin namin ni Andres na ilihim ang totoong pagkatao ni Almira. Pasalamat na lang kami at naniwala sa amin ang mga kaibigan namin. Hindi nagtagal at binati namin ang kapatid ni Walter. Inalok niya kaming kumain at hindi nagtagal ay uminom kaming magkakaibigan ng alak. Pero hindi kami nagpakalasing. Sa mga sumunod pang mga araw kung kailan nawalan kami ng trabaho sa bukid, ay saka ko palang ulit nakasama si Almira. Tulad ng mga dati naming gawain, tinutulungan ko siyang makaubos ng mga panindang gulay. At pagkatapos ay namamasyal kami sa baryo bago ko siya ihahatid sa gawing bundok. Unti-unti na ring nagkakalapit ang aming mga kalooban. Kaya naman nagtangka na din ako magtapat sa kanya ng aking totoong nararamdaman. Naglalakad-lakad kami sa kakahuyan sa bundok at saglit kaming huminto at kinausap ko siya. Almira, may sasabihin sana ako sa iyo. Alam ko na mahirap paniwalaan. Baka nga magalit ka pa sa ipagtatapat ko. Pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa iyo, Almira. Mahal na mahal kita. Matagal na akong may espesyal na damdamin. Pero hindi ako masyadong maasa dahil alam ko na imposibleng magustuhan mo ako. Isa akong hamak na mortal at hindi ko kayang maging katulad mo. Pero igagalang ko na lang kung ano man ang magiging desisyon mo. Sa mga oras na yon ay tumingin siyang mabuti at nagsalita. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Inaamin ko na sa matagal nating pagsasama bilang magkaibigan, ay nahulog na din ang loob ko sa iyo. Mahal din kita, Ronnie. Hindi man tayo umabot hanggang dulo, ay sulitin natin ang mga sandaling magkasama. At kung dumating man ang tamang panahon para sa atin, ay siguradong magiging masaya tayong dalawa. May mga tamis ng ngiting sumilay sa aming mga labi bago ko siya niyakap ng mahigpit. Napakasaya ko nung araw na yon dahil nalaman ko na mahal namin ang isa't isa. Inilihim naming dalawa ang aming naging relasyon sa aking mga kamag-anak. Tanging si Andres lamang ang nakakaalam ng aming lihim. Hindi nagtagal at nasundan pa ng isa pang karanasan sa bukid ang kasunod na misyon. Inakakala pa naming wala ng abwa kahit pa sa bukid. Pinaghanda ako ni Almira dahil medyo mahirap ang pagdadaanan ko sa kasunod na labanan. Sa mga panahong iyon ay naisip ni Tio Hendrix
na lumikha siya ng nakakapangilabot na panakot-uwak upang maitaboy ang mga uwak sa palayan. Pinananatili ni Tio Hendrix na maganda ang aanihing palay at ayaw niyang madapuan ng anumang peste na maaaring makasira sa mga pananim, gayon din sa kanilang kabuhayan. Gumawa siya ng scarecrow o tau-tauhang panakot sa mga uwak na sumisira din sa mga palay sa kabukiran. Hindi lang maya kasi ang perwisyo doon. Naglaan siya ng ilang buwan para lang magmukha talagang nakakatakot ang naturang panakot-uwak. Mahalaga sa kanya ang bawat butil ng palay dahil bukod sa iyon ang pinanggalingan ng pagkain ay pangunahing pinagkukunan din ng pagkakakitaan. Ang palay at pagsasaka naman ang hanap buhay ng mga residente sa probinsya. Kaya naman talagang pinagbubutihan nila ang pagtatrabaho sa araw-araw. Nakabuo siya ng 6 na talampakan na taas ng scarecrow na may malalaki at mahahabang binte at hita na kasing taas ng punong kahoy. Minsan ay nag-usap ang mag-asawang ukol sa scarecrow. "Oh, Hendrix, baka naman pabayaan mo ng sarili mo dahil lamang dyan sa panakot-uwak. Alagaan mo naman ang kalusugan mo. At hindi tayo mayaman. Wala tayong hawak na perang pampaospital kapag nagkasakit ka." Napakamot sa ulo si Tio Hendrix at napasimangot siya sa kanyang mga narinig. Ano ka ba naman, Sarita? Hindi naman ako magpapabaya sa sarili ko. Gusto ko lamang matapos ang aking obra maestra. Kaya kung maaari ay suportahan mo na lang ako. Makakatulong pa ito sa aking paghahanap buhay. Patuloy pa rin ang paninirmo ni Tia Sarita kay Tio Hendrix. Madalas naming napagmamasdan ni Andres ang scarecrow at talagang naninindig ang balahibo namin dito. Pero ang lubos na nakakatakot sa anyo nito ay ang nanlilisik na animoy totoong mga mata. Naglaan ng maraming araw at gabi si Tio Hendrix para lang mahustong perpekto ang disenyo ng naturang panakot-uwak. Mula ulo hanggang mukha ay talagang nakakapangilabot at naging epekto ang pagkakagawa. Dahil naitaboy nito ang mga daga, gayon din ang mga ibon na namiminsala sa bukid. Namangha ang ilang magsasaka sa epekto ng panakot-uwak sa bukid. Naging maganda ang resulta ng pagpapalago nila ng palay at walang naging balakid na mga insekto at mababangis na hayop ang nakasira sa mga palay sa loob ng ilang linggo. Hindi nga lang makatagal ang mga magsasaka sa pagtitig sa kabuuan ng panakot-uwak dahil sa kakaiba at nakakapangilabot nitong anyo. May pagkakataon pa nga na napagkwentuhan namin ni Mang Julio na isang magsasakang tungkol sa scarecrow. Iho, alam mo sa tuwing nakikita ko ang panakot-uwak ay para akong aatakihin sa nerbiyos. Pagkaramdam ko ay sinusundan ako nito ng tingin kahit saan man ako magtungo. Napapatawa na lang ako. Kahit kami nga po ni Andres medyo natatakot din sa tuwing napagmamasdan namin ang panakot-uwak. Pero hindi na po namin masyadong pinapansin. Hindi naman po mabubuhay ang panakot-uwak. Maya-maya ay nagbago na ang aming paksang pinag-usapan. Kung mayroon man na nakakatakot ay kaiba naman iyon sa ibang tao. Tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Tio Hendrix dahil hindi na sila nahihirapan sa paggasto sa araw-araw. Kahit papaano ay nakakaraos sila at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Bagamat simple lamang ang uri ng kanilang pamumuhay. Lubos din siyang nagpapasalamat sa kapangyarihan ng Diyos dahil hindi sila nito pinapabayaan at binibigyan pa sila ng biyaya sa araw-araw. May kalapitang bukid na pagmamay-ari ng 2 magkapatid na sina Paquito at Alan. Medyo may katamaran sila at hindi madalas nagtatrabaho sa bukid na nagdulot ng pagkatuyo ng mga palay.
Naiinggit sila sa tagumpay ni na Tio Hendrix at Andres. Kaya naman nagbalak sila ng masamang plano. Binalak nilang patayin ang aking tiyuhin upang masakop ang bukid nito at matangay ang kanyang pinaghirapang pera. Kaya isang gabi, nagtungo ang dalawang magkapatid sa bukid ni Tio Hendrix. Tinengay nila ang naturang panakutuha na pinagmumula nito ng kasaganahan at swerte. Dinala nila ito sa kanilang bahay kung saan posible nilang maitago sa loob nilang kabinet. Subalit pagkarating nila sa kanilang bahay, ay biglang may nakakapangilabot na nangyari. Nabuhay ang naturang panakutuwa. Gumalaw ito hanggang sa tuluyang makatakas sa mga bisig ng magkapatid. Isang lalaking may maiitim na kulay ng balat na kasing itim ng uling. Mahaba ang bihas at may maliliit na pangil na may bayawak kung kumilos. Nagimbal ang magkapatid, subalit hindi na sila nakakuha pa ng armas dahil biglang sumalida ang naturang taong bayawak. At walang awa silang kinalmot at pinagbubutas ang kanilang mga tiyan. Napakabilis ng lalaki at talagang nanlilisik ang kanyang mga mata habang naglalaway siya ng malalapat na laway sa kanyang bibig. Matapos siyang paghiwa-hiwalayin ang mga lamang loob ng dalawang magkapatid, ay dali-dali siyang kumaripas ng takbo patungo sa labas ng bahay. Nakakita siya ng kalupaan at sumuot siya sa ilalim ng lupa, kung saan dumako siya sa kalsada, kung saan may mangilang-ilang tao. Tinambangan niya at pinagpapatay hanggang sa makarating na muli siya sa may kabukiran. Kinabukasan, nagimbal ang buong residente sa palayan dahil sa balita na may napatay na ilang mamamayan. Gayon din ang mayamang magkapatid sa kabilang palayan, kung saan natagpuan ang kanilang bangkay na wakwak ang tiyan at nakalabas ang mga lamang loob. Nakarating sa amin ni Andres gayon din kay Tio Hendrix ang impormasyon. Laking gulat pa ni Tio Hendrix nang mapansin na nawala ang panakot-uwak sa gitna ng palayan. Diyos ko, sino naman kayang nagnakaw ng panakot-uwak? Malaman-laman ko lang talaga kung sinong may kagagawa niyon at mata lamang niya ang walang latay. Nanlumo si Tio dahil nawala na ang kanyang pampaswerte na pantaboy sa mga peste at ligaw na mga hayop na nagtatangkang sumira sa kanilang kabuhayan. Ngunit nag-focus siya ng kanyang atensyon sa mas matinding panganib, dulot ng krimen na nangyari sa nagdaang gabi. Kinausap niya kami ni Andres. Mabuti pa siguro ay magpatawag na ako ng pulong sa kubo upang mapagplanuhan kung ano ang dapat nating gawin sa nangyaring krimen. Kailangang mapigilan natin kung anumang halimaw o aswang ang gumagawa ng krimen. Sumang-ayon kami parehas ni Andres. Ganoon nga ang ginawa ni Tio Hendrix. Ipinatawag niya ang mga magsasaka. Nagpulong sa may kubo ang mga kalalakihang magsasaka at nagkaroon sila ng ilang haka-haka na may mabangis na hayop na sumasalakay sa kanilang probinsya. At ang bibiktima ito ng mga residente sa kabukiran. Hindi nila malaman kung anong uri ng mababangis na hayop ang kanilang haharapin. Subalit nakakatiyak sila na hindi basta-basta ang mga kalaban dahil sa mga palatandaan at bakas nito sa mga bangkay. Naganda kaming lahat. Kumuha kami ng matutulis na mga kawayan, ginunting, itak at karit na pantaba sa palay. Samantalang ang mga kabataan at mga kababaihan ay hindi na pinalalabas sa mga kabahayan dahil sa takot na maaaring sumalakay ang naturang mabangis na hayop sa tuwing sumasapit ang gabi. Binalak naming makaramdam sa pagsapit ng dapit hapon at naggalat kaming nakabantay sa kabukiran. Pagsapit ng tanghali ay umuwi na muna kami sa aming mga tahanan. Nakasalubong namin ni Andres sa daan si Almira. Hindi siya napansin ni Tio Hendrix
dahil nagmamadali itong umuwi sa bahay. Ipinaalam namin kay Almira ang magaganap matapos naming magpulong. Ipagpaumanhin mo, Ronnie, pero hindi kita masasamahan sa misyon ninyo. Pero asahan mo ang mga tulong na maiibigay ko sa iyo. Gayon din ang ginunting. Hangad ko ang inyong kaligtasan. Nagpasalamat ako kay Almira at hinalikan niya ako sa pisngi bago siya nagpaalam sa aming magpinsan. Medyo napapatawa si Andres sa kanyang mga nakita. Mas kinilig pa siya kaysa sa akin. Hinintay naming lumubog ang araw. Tsaka kami nagpasyang tatlo na umalis sa aming bahay. Nakaramdam kami ng kakaibang panlalamig ng katawan. Nagsipagliparan sa kaitaasan ang mga uwak. Nagtipong-tipong silang lahat habang pumapagaspas na tila nagbibigay ng sinyalis sa kakaibang uri ng panganib. Umakyat ang kilabot sa batok ni Tio Hendrix. Gayon din sa kanyang mga kasamahan. Nang biglang may napansin kaming nakaumbok na lupa na tila may kung anong nilalang na sumusuot sa ilalim ng lupa. Nagsalita ako at pinalakas ko ang loob nila. Magdasal kayo at huwag kayong masisindak sa mga abwak. Gawin natin ang lahat ng magkakaya upang mapatay ang mga kampo ng kadiliman. Inihanda naming lahat ang mga hawak na mga sandata. Subalit naging mas mabilis at mapangahas ang naturang mga halimaw. Bumulusok ang abwak sa ere at bigla niyang sinalakay ang isang magsasaka. Sinakmal niya ang ulo at nilapa sa isang tabi. Nanlaki ang mga mata ng iba pang kalalakihan at sumugod siya sa direksyon nito. Subalit naging mailap at mas marahas ang halimaw. Lumundag ito at walang habas na pinagpupugutan ng ulo ang mga umataking kalalakihan. Napamura si Tio Hendrix at namuo ang galit sa kanyang mukha. Nataranta ang iba pang natitirang kalalakihan. Hindi nila malaman kung paano papatayin ang kakaibang nilalang. Subalit hindi magpapatalo sa takot at pangamba si Tio Hendrix. Kahit na nararamdaman niya na mukhang bayawak ang maitim na lalaki. Sinikap nilang maging matapang dahil alam niyang wala nang ibang makakatulong sa kanila sa mga oras na yon, kung hindi ang kanilang mga sarili. Mabilis na naganyong aswang ang taong bayawak at lumundag siya patungo sa makipot na damuhan. Hinawakan ko ang ginunting. May dala ding ginunting si Tio Hendrix. Tumingin siya sa amin ni Andres. Ronnie, Andres, kailangan nating magsanib buwarsa upang mapuruhan ang aswang. Huwag kayong magpapatalo sa kalaban. Kailangan nating maipagiganti ang mga magsasakang napatay ng abwak. Tumango kami bilang pagsang-ayon. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga bangkay ng mga kasamang magsasaka na tigmak ng sariwang dugo. Nagdangka siyang umatake kasabay ang dalawa pang kasamahan na may dalang panaksak. Subalit hindi bumaon sa laman nito ang mga dala nitong kinayas na kawayan. Nabigo ang dalawang magsasaka at pinagsasakal sila bago nilapan ng halimaw. Napagtanto ni Tio Hendrix na hindi tinatalaban ng mga mahinang klase ng sandata ang balat ng halimaw. Katulad ng balat ng bayawak, ay mahirap iyong wasakin at butasin dahil sa may kagaspangan at katigasan. Kaya naisip niya na marahil ay posibleng maputol ang katawan nito sa pamamagitan ng ginunting, karit at itak dahil medyo matutulis ang ganong uri ng armas. May natitira pang 7 kasamaan si Tio Hendrix at hindi na niya makakayanan kung mauubos silang lahat habang nagkikipaglaban sa halimaw. Hindi niya matatanggap kung paslang nito ang kanyang buong pamilya. Kaya bago pa dumapo ang taong bayawak sa aming dalawa ni Andres, ay tigkabila kaming umalerto at tumatake. Maswerteng nagalusan at nasugatan ni Andres ang taong bayawak sa pamamagitan ng itak. Lalong nanlisik ang mga mata nito habang pinagmamasdan
ang sariwang dugo sa kanyang balat. Sinunggaban nito si Andres, ngunit sumalida si Tio Hendrix. At hinarangan ko naman ang kapinsan ko. Hawak ang gununting. Humanap si Tio Hendrix ng tiyempo at pinahabol ang taong bayawak upang makabuelo ako gamit ang ginunting. Pinagtataga ko ang matigas na balat nito at talagang nahirapan ako dahil hindi masyadong bumabaon ang aking mga pag-atake. Hindi nagtagal ay kamuntika na ako mabalian ng buto. Nahagip si Tio Hendrix ng naturang taong bayawak at nasugatan siya sa baraso. Ngunit sa kasunod nitong pag-atake gamit ang kanyang mahabang kuko ay hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na makalaban. Hinawakan ko ng mahigpit ang ginunting at buong lakas na pinugutan ng ulo ang abwak. Tumalsik ang dugo nito at gumulong-gulong sa lupa hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Napalahod at talagang nanghina ako sa sobrang lakas ng buwelo. Mabuti na lang ay naalalayan ako ni Andres. Nagimbal naman ang ilang magsasaka sa kanyang ginawang kabayanihan. At sa sobrang galak nila sa pagkakaligtas nito sa kanilang buhay, ay napasigaw sila sa tawa. Nakaramdam ako ng pag-asa at pabulong akong nagpasalamat at tumingala sa kalangitan pagkatapos ay nagpasalamat din ako kay Almira at nagawa ko pang sambitin ang kanyang pangalan. Nagyakap-yakap ang mga natitirang magsasaka. Yung mabilis silang nagsipagtakbuhan sa kanilang mga tahanan upang ibalita na napatay ang halimaw. Subalit nang magsipaglabasan ang mga pamilya ng naturang magsasaka, ay hindi pa rin sila nalubayan ng kamalasan. Sa madilim na dako ng kabukiran ay nagsiliparan ang mga uwak sa kalangitan. Malakas ang kanilang mga pagaspas at bumulusok sila sa kalupaan hanggang sa unti-unti silang magbagong anyo bilang mga maiitim na kababaihang nagtataglay ng matutulis na mga pangil at mahahabang kuko at tulad ng taong bayawak ay nanlilisik at nagbabaga ang kanilang mga mata. Nagimbal ang mga magsasaka kung kaya't nataranta sila at nagsipagtagbuhan ngunit mabibilis na tumakbo ang tatlong kababaihan. Nakarating sila sa harapan ng mga kabahayan at nakapatay sila ng ilang pamilya. Hinabol ni Tio Hendrix, gayon din kaming dalawa ni Andres at ng dalawa pa nilang kasamahang magsasaka. Ginamit namin ang aming natitirang lakas upang maprotektahan ang ilang pamilya. Nasunggaban ng tatlong kababaihan sa likuran ang isang lalaki, kaya naging dahilan upang madapa siya. Sa mga sandaling iyon ay nagkatawang aswang ang naturang babae. Inupuan niya sa likod ang nakadapang lalaki at pinagkakalmot sa leeg. Gayon din sa batok nito hanggang sa tuluyang mabutas ang leeg. Kasunod niyon ay hinigop ng babaeng aswang ang dugo mula sa leeg ng naturang lalaki. Katapos siyang mabusog ay nangislap ang kanyang mga mata. Nang mapansin ng magandang pinsan namin na si Clarissa, natakot na takot at hindi malaman kung saan tatakbo. Nilundag niya ang kinaroroonan nito at sinabunutan ang kanyang buhok. Nagsisigaw at humingi ng tulong si Clarissa. Nakita namin ni Andres kung paano inatake ng aswang ang aming pinsan. Kaya namuo ang galit sa aming dibdib. Kumaripas ng takbo si Andres at nagtungo siya sa kinatatayuan ng aswang. Iwinasaiwas ni Andres ang kanyang itak at pinagtataga ang naturang babaeng kamuntikan ng kumagat sa pinsan naming si Clarissa. Samantalang iniligtas naman ako ni Tio Hendrix. Habang nakikipagbuno sa isa pang babaeng halimaw, pinugutan niya ng ulo gamit ang ginunting. Nagpasalamat ako sa pagkakaligtas sa akin ng tiyuhin ko laban sa babaeng abwak. Ang iba namang magsasaka ay gumamit ng garit at matapang na nakipaglaban sa mga kababaihan. Malapit nang sumikat ang araw nang matapos ang naturang labanan sa kabukiran. Hindi nila lubos maisip na
Sinalakay sila ng mga nakakapangilabot na nilalang na pumatay sa karamihan ng pamilya at mga magsasaka. Dumako ang umaga at nagtulong-tulong ang mga mamamayan sa bukid na ilibing ang kanilang mga kasamahan sa kalapitang sementeryo. Masakit sa ibang miyembro ng pamilya ang pagpatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Napuno ng iyakan at dalamhati ang umaga habang inililibing ang mga bangkay na nabiktima ng mga halimaw. Nagaramay naman kaming pamilya sa mga nasawing kasamahang magsasaka. Sinisisi ni Tio Hendrix ang sarili dahil sa pagkakagawa niya ng panakot-uwak. Pero piniyuhan namin siyang tibayan ng loob at huwag maging negatibo dahil hindi siya ang ugat ng problema at walang pamilya ang sumisi sa kanya. Hindi ako kaagad umalis sa baryo. Naglaan pa ako ng ilang linggo para makatulong sa pagtatrabaho sa bukid. May mga ilang kabinataang anak na mga nasawing magsasaka ang nagsipagtrabaho sa bukid na pumalit sa kanilang mga ama. Dumami na muli ang mga magsasaka at gumanda ang mga kasunod na ani ng balay. Kahit lihim pa rin ang relasyon namin ni Almira, kaya hindi iyon naging hadlang upang maudlot ang aming pagmamahalan. Lumipas ang ilang araw ay maraming naging usap-usapan sa bukid ukol sa pagkawala ng mga magsasaka sa tuwing inaabot sila ng takip silim. May ilang testigo na nakakita sa mga nilalang na pumapatay sa mga magsasaka at nabanggit nila na ang mga abwa ang naturang mga nilalang. Wala kaming ibang pinaghihinalaan kung hindi ang muling paglitaw ng mga abwak sa aming lugar. Tingnan, naubos yung abwak niya. Nabahala naman kami ni Andres kaya naman palagi na kaming nagtatapos ng mga gawain sa bukid at hindi na kami nagpapaabot ng takip silim. Maaga kaming umuwi sa bahay. Nung umugong na naman ang balita ukol sa mga abwak, ay mayroong ibinigay sa aking mutya si Almira. Sinuri kong mabuti ang bato bago siya nagbigay sa akin ng makahulugang paliwanag. Ito ang bagong mutya mo. Ang mutya ay tinatawag na mutya ng alikbangon. Ito ay may kakayang magbigay ng pambihirang lakas. Hindi ka basta-basta mapapagod at isa pa, pwede ka nitong iligtas sa anumang kapahamakan dahil may tagla itong kabal. Hindi ka tatablan ng anumang matutulis na sandata, bala ng baril o maging matatalim na kuko o pangil ng mga mababangis na hayop o maging mga aswang. Dagdag pa niya na kinakailangan ko na pag-ingatan at gamitin sa kabutihan ang naturang mutya dahil iyon daw ay ipinagkaloob sa akin ng kalikasan upang makagawa ng kabutihan. Sumunod naman ako sa kanyang mga sinabi at nagpasalamat ako bago umuwi sa aming bahay. Sa mga sumunod na araw ay medyo naging maulap ang isip ko. Mabigat ang aking pakaramdam na para bang may masamang mangyayari noong araw na iyon. Hindi ko alam kung bakit pero talagang may kung anong malaking panganib na nakaamba na posibleng mangyari sa aming tatlo. Iginaya ko ang ginunting-giunting ng mutya bago kami nagtungo sa palayan upang magtrabaho maghapon. Nananalangin na muna kami sa Diyos bago kami magandang lumabas ng bahay. Habang naglalakad kami sa daan ay kinausap ko kay Tio Hendrix. Tio, mukhang masama po ang pakaramdam ko ngayong araw na ito. Pakaramdam ko ay may masamang mangyayari. Kaya kinakailangan natin makatapos sa pagtatrabaho sa bukid upang makauwi ka agad ng bahay. Sumang-ayon naman si Tio Hendrix pati si Andres. Mula umaga hanggang hapon ay nagtrabaho kami sa bukid. Sa sobrang kasibagan at pag-aabala ay hindi na namin napansin ang oras. Pag-angat ko ng tingin ay wala na kaming ibang mga kasamang magsasaka. Sa palagay ko ay halos mag-aalas 6 na rin at palubog ng araw. Nag-uumpisa ng gumayak na mga dala si Tio Hendrix nang biglang may namata na kung umbok ng lupa kung saan may kung anong nilalang sa ilalim niyan. Mabilis itong bumulusok at tila lumalapit sa aming direksyon. Kung kaya't pinagmamadali ko si Tio Hendrix at Andres na makapaggayak ng gamit. Umaripas kami ng takbo subalit nagimbal kami nang biglang lumitaw sa lupa ang isang lalaking sobrang itim
at kasing tigas at kapal ng bayawak ang buong balat. Naisip ko na marahil ay inaabangan talaga kami ng abwak. Lumundag ito ng pagkataas-taas sa ere bago bumulusok sa aking direksyon. Umibabaw ito sa akin at nakipagbuno. Binunot ko ang ginunting at mabilis ko itong sinaksak sa tagiliran. Subalit makunat ang balat nito at hindi bumabaon ng husto ang talim ng sandata. Nakita ko sa bandang likuran ng abwak si Tio Hendrix hawak ang isang gunting. Uod lakas siyang pinutulan ng mga braso ang aswang. Nagkaroon ako ng pagkakataong magabangon, kinuha ko ang ginunting at nang umatake ang abwak, ay tinapyas ko ang ulo nito. Nagpagulong-gulong iyon sa lupa. Lumingalinga kami sa paligid at nakita naming hinahabol si Andres ng dalawang malalaking uwak na may mapupulang mga mata. Sinundan namin sila ni Tio Hendrix at hindi man lang ako noon nakaramdam ng anumang panghina o pagod, kahit walang humpay ang aming pagtakbo. Biglang sumagi sa isip ko na marahil epekto iyon ng kapangyarihan ng mutya ng alikbangon na tangan ko. Nahila ko ang manggas ni Andres at mabilis siyang nahablot bago bumagsak sa lupa ang dalawang malalaking uwak. Noong lumapag sila sa lupa, ay naging anyong babaeng aswang silang dalawa. Sinugod nila kami gamit ang matutulis na kuko. Inunahan ko ng suntok sa mukha ang unang babaeng umatake, samantalang tinagaan naman nang tiyuhin ko ang ikalawang babae sa kanyang mga kamay. Lumihis ng direksyon ng kalaban kong aswang at binalingan niya si Andres. Subalit nahawakan ko siya sa likuran at pinagtataga ang likurang bahagi ng katawan. Dumulas ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Doon ko pinagtatadtad siya ng saksak gamit ang ginunting. Sumirit ang dugo na tumalsik sa aking buong mukha. Inataw ko ng hinataw ang kanyang likuran. Kung hindi pa ako inawat ni Andres, ay hindi pa ako titigil noon sa pagpatay ng aswang. Inabot na kami ng dilim bago namin nagapi ang dalawang aswang. Mabuti na lamang at may dalang kahoy si Tio Hendrix. Nagkiskis siya ng posporo at sinindihan ang dulo ng kahoy na nagsilbing sulo namin. Walang buwan ng gabing iyon, kaya ang tanging tanglaw lamang namin ay ang liwanag na nagmumula sa sulok. Inaninag namin ng mga lupa na ang aming madaraanan at nagpasalamat kami sa Diyos na wala ng abwak na umatake sa amin hanggang sa makarating kami sa may sementadong daan. Pagkarating namin sa bukana ng daan ay nagpahinga lamang kami ng ilang minuto bago namin nilakad ang kabilang daan patungo sa bahay. Nung makarating na kami sa lugar, at doon pa lang namin napagtanto ang aming kaligtasan. Nilapitan kami ng ilang kapitbahay at itinanong nila ang nangyari sa amin. Halos lumuwa ang mga mata nila nang malaman na nakapatay kami ng mga abwak sa bukid. Pagka-uwi namin sa bahay ay katakot-takot na sermon ang inabot ko sa nanay ko, habang si Tia Sarita naman ay naninirmon sa mag-ama. Naging aral din sa aming tatlo na huwag nang magpaabot ng takip silim sa bukid dahil pinaliligiran pala iyon ng mga abwak at madalas silang nagiging aktibo sa tuwing sumasapit ang gabi at lumulubog ang araw. Simula noon ay wala ng abwak ang namestay sa aming mga buhay. Umupad naman sa pangako ang mayor at unti-unti nga niyang napasamento ang ilang mga daan sa baryo. Bukod sa pagsasaka ay pangingisda ay mayroon pang ibang mga trabaho ang nagbukas sa baryo. Kaya naman hindi nagtagal ay umalis na din sa pagsasaka si Tio Hendrix. Nagpatuloy ang aming pagbakasyon at hindi nagtagal ay ipinaalam ko na rin sa aking ina at mga kamag-anak ang tungkol kay Almira. Sa una hindi sila magkapaniwala sa mga nalaman nila ukol sa relasyon namin, pero nung pumunta siya sa bahay ay saka pa lang sila naniwala sa amin. Busilak ang naging pag-iibigan namin. Naging tahimik kami sa ibang tao ukol sa totoong katauhan ni Almira. At kahit nakikita nila na magkasintahan kami, ay wala pa rin nakakaalam sa pagkakakilanlan niya. Hindi nagtagal ay nagpasya na akong umalis sa baryo. Nagpaalam ako sa aking mga kamag-anak, partikular sa aming mga kaibigang magsasaka.
Sa huling araw ko sa baryo, ay dumaan ako sa gawing bundok at doon ko natagpuan si Almira sa anyo ng pagiging tao nito. Nag-usap kami at hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ito na siguro ang huling araw ko sa baryo. Nalulungkot ako na imposibleng magkita pa tayong muli. Masakit sa kalooban ko na magkakahiwalay tayo. Hindi ko mapigilang mapaluha noong mga sandaling iyon. Pero nagulat ako nang tanggalin ni Almira ang mga luha sa aking mga mata. Humarap siya sa akin at kinausap ako. Huwag kang malungkot. Hindi mo naman ako makasama ng pisikal ay mararamdaman mo pa rin ang presensya ko. Hindi ako mawawala sa iyo, lalo pat nasa pag-iingat mo ang ginunting at mutya ng alikbangon. Kahit kailan ay hindi ako mawawalay sa iyo. Parati kang nasa puso't isipan ko at patuloy ang pagmamahal ko sa iyo magpakailanman. Ngumiti ako at nagsalita. Almira, mahal na mahal kita at palagi kitang aasam-asamin. Huwag kang mag-alala. Parati kong iingatan ang ginunting at mutya ng alikbangon na ibinigay mo. Ikaw pa rin ang una kong pag-ibig at hindi kita kayang kalimutan. Mananatili ka rin sa puso't isipan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at buong tamis kaming naghalikan bago siya maglaho sa aking paningin. Lumuha pa ako ng makailang beses bago ako umalis sa bundok. Bumalik ako sa bahay at kasama ko na ang aking ina. Naghintay kami ng paparating na tricycle bago pa kami tuluyang umalis sa baryo. Nang makabalik ako sa aming lugar ay nag-focus na lang muna ako sa pag-aaral. May mga pagkakataong bumisita pa din sa panaginip ko sa Almira at hindi ko pa rin siya makalimutan. Hindi ko magawang magmahal ng iba kahit pa may mga kaklase akong nagpapahayag ng damdamin nila para sa akin. Sinikap ko na mag-focus na muna sa pag-aaral at tuparin ang mga pangarap ko sa buhay. Naging makulay at makabuluhan ang bakasyon ko noon sa baryo. Bagamat puno ng katatakutan, ay parati kong baon ang masasayang alaala at mga aral noong kabinataan ko na dala ko hanggang sa aking pagtanda. Nakatapos ako sa pag-aaral, nakakuha ako ng exam at maswerte naman akong nakapasa at nakakuha ng lisensya. Pagkatapos ay nag-apply ako ng trabaho at nakakuha ako ng permanenteng trabaho. Sir Casper, hindi ako magapaniwala sa aking naging kapalaran. Sa dinami-dami ng babaeng napupusuan ko, ay kamukhang kamukha talaga ni Almira, si Anastasia, ang aking kabiyak na ngayon. Pinagkalooban kami ng 2 anak at tahimik na kaming namumuhay sa malayong lugar. Doon ko napagtanto na talagang makapangyarihan ang salita ng isang engkantada. Marami silang pinagkatulad ni Anastasia. Ang pinagkaiba lang niya ay tao si Anastasia at engkantada naman si Almira. Nananatili sa pangangalaga ko ang ginunting, pati ang mutya ng alikbangon. Posibleng ang mga bagay na ibinigay sa akin ni Almira ang nakapagbigay sa buhay namin ng swerte at kaginhawaan. Kung sakali man na dumating ang matinding kapahamakan, alam ko na maipamana ko rin ang ginunting at mutya ng alikbangon sa aking mga anak sa tamang panahon. Hanggang dito na lang po ang kwento naming magpinsan. Gayon din ang pagmamahalan namin ng isang engkantadang bumago sa buhay ko noong kabinataan ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Ronnie Wagi.